Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, upang masaya naming may pahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan, ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan, may hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 5 metro
Ngunit ayun ay isang ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na nakita ko ang makapal na puno na, na magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito'y ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay sa magkabilang pampang ng ilog. Ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito, ni mawawala ng bunga, pagkat ang magdidilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit sa dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Magsitayo po ang lahat. Diyos ko sa aking gawat, loobing tunay na tapat. Puso ko'y kalan mong agapas, nang hanap muli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon, At sumain niyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreyo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinatanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. No'y araw ng pamamahinga,
Kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng mga tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Welcome po sa ating mga pilgrims, lalong-lalo na po, all the way from the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, headed by Father Piel. Welcome po sa mga kasama niyo po. Welcome po sa lahat po ng galing pa sa iba't ibang bansa, iba't ibang probinsya o ibang bansa man. Welcome po dito po sa St. Padre Pio National Shrine. Sa buhay po ng isang tao, lahat po tayo ay may karanasan, mapait man o kaligayahan. Pero ang lahat ng ito ay bunga ng ating pagsusumikap at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Bawat isa po sa atin ay may inaasam-asam sa buhay. Sapagkat bilang isang Kristiyano, hindi po tayo makakaiwas sa mga pagsubok. Lalo na itong pagsubok na ito ay isang pagsubok na kuminsan parang nawawala na tayo ng pag-asa. Kaya't sa buhay po natin ang pagsunod sa ating Panginoon, ipinapalaala sa atin ng ating Panginoon, anuman po ang kabiguan na nararanasan po ng bawat isa po sa atin, mayroong liwanag na mag-iintay. Katulad na lamang po sa ating Ebanghelyo, narinig po natin na ang ating Panginoong Heso Kristo, kitang-kita ng kanyang mga mata, ang isang lalaki na meron ng matagal na karamdaman at 38 taon na siyang nag-iintay na sana siya ay gumaling sa kanyang karamdaman. Kaya kung titingnan po natin sa buhay po natin, every time tayo magdarasal sa harapan ng ating Panginoon, nakaluhod at nakapikit ang ating mga mata. Ano kayang klase ng bigat ang daladala po natin? Sapagkat bilang isang Kristiyano, kaya tayo nagdarasal ay para humingi ng tulong sa ating Panginoon. At yung pagtulong na hinihingi po natin, sana marunong tayong mag-intay. Kung marunong tayong mag-intay, may tamang panahon ang biyayang ipagkakaloob. Kung titingnan po natin, sabi nga 38 years na siya'y nag-iintay at sa kanyang pag-iintay, naroon ang kaganapan. At yung kaganapan na iyon ay isang kaganapan ng kaligayahan ng isang taong naghahangad na sana ay magkaroon ng hilom ang kanyang nararamdaman. Sapagkat tayo nga, sabi nga sa ating Ebanghelyo, tinanong niya ang lalaki, gusto mo bang gumaling? Isang tanong na kung titingnan po natin, isang ama na nagmamalasakit sa anak. Dahil nararamdaman ni Jesus ang pagkahabag sa isang taong gustong gumaling. Sabi nga po ng lalaki, mas marami pa pong nauuna sa akin, makarating man po ako dyan sa
nagpapagaling na tubig o ilog na Bethesda, meron pa pong nauna sa akin. Ang hirap po nung naandoon na siya, hindi pa siya makapunta, hindi siya makagalaw, hindi siya makakilos. Pero naandun ang heart desire niya na sana siya ay gumaling. At sa pagtatanong ng ating Panginoong Hesus, naramdaman ng ating Panginoong Hesus ang pagkahabag sa isang taong nabibigatan sa kanyang nararamdaman. Kaya't sa buhay po natin ang pagsunod sa ating Panginoon. Marami man po tayong kahilingan. Marami man po tayong gusto sa ating buhay. Pero kailangan po nating mag-intay. At ano ba yung mga kailangan po natin? Ano ba yung mga qualification or requirements para masabi po nating may bigay ng ating Panginoon ang bawat kahilingan? Ang panalangin at ang pagtitiwala sa galaw ng Diyos. Dahil tayong tao, minsan pag tayo humihiling, ang gusto agad natin ibigay sa atin ng Diyos. Hindi po pwedeng ganon. Alam ng Diyos ang mga pangangailangan po natin. Tulad po sa ating Ebanghelyo, 38 years na nag-intay. At sa kanyang pag-iintay, ay isang napakahalagang naramdaman niya at kasiyahan nung sinabi ng ating Panginoon, tumindig ka at dalhin mo ang iyong unan. Dalhin mo ang iyong hinigaan. Kaya nga kung titingnan po natin sa ating buhay, ganito ba talaga ang aspeto ng ating buhay sa ating pagtugon sa Kanya? Kung nabibigatan tayo, anong dahilan kung bakit tayo nabibigatan? Kasi bilang isang Kristiyano, bago pa tayo manalangin, bago pa tayo humingi, alam na po ng ating Panginoon ang ating pangangailangan. Ang halimbawang ipinakita sa ating Ebanghelyo, kung sino nagpagaling sa lalaki, ay siya din nagpapagaling sa bawat isa po sa atin. So ibig sabihin, walang kupas at wagas ang kanyang pagmamahal sa mga may dinadala sa buhay. Kaya yung mga may dinadala sa buhay, hindi naman ito nag-iisa, kundi marami. Pero nagiging magaan dahil sa ating pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos. Yung ating pananampalataya, di man po natin sukatin ng anumang uri ng panukat na mayroon po tayo. Pero dahil sa ating pagsusumikat at pananampalataya na ating pagtugon sa Panginoon, ipagkakaloob po ito. Mahirap man pong ipaliwanag ang lahat ng bagay na nararanasan po natin dahil sa biyaya ng Diyos na ipinagkakaloob sa atin. Ipinapalaala po sa atin ng ating Panginoon, lalo na po sa ating Ebanghelyo, na maging mabuting tao tayo, na maging mabuting Kristiyano tayo. Kasi ang lalaki sa ating Ebanghelyo, hindi lamang siya pinagaling physically, pinagaling siya emotionally, lahat, kahit yung spiritual niyang pamumuhay, nagbago siya. At sa kanyang pagbabago, naging tagasunod din siya ng ating Panginoong Jesus. Kaya sa buhay po natin, ng pagtugon sa kanyang kalooban, sa ating pagtugon sa kanyang mga salita, ito ay isa sa maibigay po natin na kahit tayo nahihirapan, patuloy tayong manalangin sa Kanya. Kaya nga sinasabi nga po sa ating Ebanghelyo at narinig po natin na kung saan hindi kilala ng lalaki ang nagpagaling sa Kanya, pero noong makilala ng lalaki ang nagpagaling sa Kanya, mas dubo siyang sumampalataya. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, marami man pong hamon ng buhay na ating kinakaharap. Marami man pong mga pagsubok na ating kinakaharap. Mga pisikal nating karamdaman sa ating trabaho, sa pagitan ng ating tahanan, problema kung ano man left and right, lagi po nating iisipin, ang Panginoon ay nakikinig sa bawat hinaing ng bawat isa sa atin. Kaya sa puntong ito, ipinapalaala sa atin ng ating Panginoon
Malayo ka man, pero malapit ka pa rin sa Kanya. Ano pong dahilan? Dahil ang bawat isa sa atin ay kamay ng Panginoon. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayong mga kapatid upang paghain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, iniaali namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap ng iyong pagkuko sa aming lahat ng iyong binubuhay. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakababuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagkati-hati na yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayong pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose at ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilid na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Inihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na nagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yeso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, may ngiti po sa ating mga labi. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang katawan at dugo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa dugo ni Jesucristo, natubos lahat tayo. Napakabuti niyang tao bilang maangong Kordero na nagligtas sa buong mundo. Ang tao ay nabubuhay, hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal, nagmula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sa dugo ni Jesucristo, natubos lahat tayo. Napakabuti niyang
Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Luganes sa Cristo, lubos lahat tayo, napakabuti ng tao, bilang mamo, Cordero na nagligtas sa buong mundo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang sa tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos, Ama, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, bahagi ng ating mga pangkwaresmang gawain, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa 3:00 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikaapat, ipinagbibigay alam po sa lahat na ang tanggapan para sa ating mga pamisa at car blessing ay inilipat na sa ibabang palapag ng belfry o kampanaryo. Ikalima, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9:00 ng umaga at 5:00 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance,
legal counseling, psychological support, family and marital counseling, feeding program, dental at eye check-up, at acupuncture. Layunin nating magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Simula March 23, sa tulong ng Blessed Diagnostic Laboratory at PhilHealth Check-up, magkakaroon na rin tayo ng libreng blood test, kabilang ang blood sugar, cholesterol at creatinine. Para sa detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan tayo sa opisina at hanapin si Miss Bernadette. Dalhin lamang ang PhilHealth ID o anumang government-issued ID. Ang susunod pong misa ay saganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan, na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos kasama ng inyong pamilya, ang Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.